Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo ang mga tanong at sagot nang hindi mawala ang konteksto. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Mabalacan, Pampanga, Line 1, Ding Lieves, isang Katoliko. May pabengi po. Good evening po. Hindi po ako Kapampangan. Dito na po ako nakatira sa Pampanga. Sige po. Sige mo. Hello? Opo. Hello? Hindi ko po marinig yata. Magtanong po kayo. Sige po, meron po kayo. Good evening po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ba't kayo naman Bisaya, tumira kayo sa Pampanga? Bisaya nga po. Alam ko. Halata. ba? Brother Eli, yung pong tanong ko, paano po malaman kung ano yung pinagkaloob sa iyo ng Diyos? Pinagkaloob na ano? Sa ano pong bagay ang ibig niyo sabihin? Halimbawa, kung ano ba talaga yung bang dapat mong gawin na kung ano ba talaga yung, kumbaga yung role mo dito sa mundo, kung ano ba talaga. Ibig sabihin yung inyong dapat na magawa sa mundo, yung papel, kumbaga sa isang pelikula, kung kayo kontrabida o kayo supporting actress. Ganun na po. Ganito po yun, kapatid. Dalawa lang naman po ang pupuntahan ng tao na nasa mundo. Isang maging, kagaya nyo, babae kayo, maaaring kayo maging isang ina ng tahanan, o kaya naman maging matandang dalaga sa habang panahon. Ganon. Ngayon, kung kayo nakapag-asawa, meron agad kayong dapat na maintindihang role o papel sa mundo. Unang-una, maging mabuting asawa sa inyong kabiyak at maging mabuting ina sa inyong mga anak. Dahil kayo po'y babae. Meron naman po na, kung hindi man nag-asawa, meron naman siyang ibang mapag-uukulan ng kanyang sarili. Kagaya nung sinasabi sa 7:32 ng Unang Korinto, pakibasa kapatid na Willie. Pakilagay nga sa screen. Tatapwat, ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa, at nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Pinasabi po ni Pablo dyan ang dalawang papel. Yung isa, papel diliha, papel di hapon. Ba't ba naman? Yung isa, papel ng may asawa, yung isa, papel ng dalaga. Yung ikang dalaga, nagsusumakit sa bagay ng Panginoon. Kung paano makakalulugod sa Panginoon. Yung may asawa, yung walang asawa. Yung namang may asawa, nagsusumakit sa bagay ng sanlibutan
kung paano makakalugod sa kanyang asawa. Kaya, kung halimbawa, kayo yung dalaga at wala kayong asawa, dapat ang pagsumakitan nyo yung mga bagay ng Panginoon, kapatid. Yun ang dapat mong papilin. Yung makapaglingkod ka ng puspusan at lubusan sa Diyos. May asawa ka naman, ikaw naman maging mabuting ina sa iyong mga anak at mabuting kabiyak sa iyong asawa. Yun po yun, kapatid. Brother Eli, isa pa po. Sige po. Mayroon po ba kayong coordinating center na malapit po dito sa Mabiga? Saan po? Sa Mabiga po. Ay, hindi ko po alam pero alam ko meron kaming coordinating center sa Angeles City. 2 po yata, kung 3. Brother Joseph, wala ka ba dyan ng ating directory? Angeles po. Silipin ko lamang Ayan. po dito. Santo Domingo. O, ayan. Lokal po ng Santo Domingo. Likod po ng Aka Video, Sister Ding. Opo. Alam po nyo yan? Opo. Opo. Pasyal po kayo. Pasyalan nyo po kami dyan. Ano po yung gagawin ko doon? Kasi parang nadaanan ko kasi yan pero parang sarado Hindi, kumatok lang po kayo. Mayroon po tayong dyan. May tao po talaga po yan sa loob. Opo. Ano bang araw ngayon? Monday? Wednesday po siguro. Mas maganda kayong dumalo. Wednesday po, may Opo. tao po doon. Opo. 5 p.m. po para makadalo na kayo ng prayer meeting. Ano po? 5 p.m. po para tuloy makadalo kayo ng pagkakatipon namin. 5 p.m. Opo. Sige. Yun lang po. Maraming salamat Sige. po. Maraming salamat. Si Sister Ding ng Angeles. You're welcome. Good evening po, Brad Eddie. Yes. May tatanong lang po ako sana. Yes. Paano ba maalis yung pagkainis? Pagkainis, Oho. incorporate, you have to have love. Ay, po. Yung agape na sinasabi sa Greek Bible, yung isang banal na pag-ibig, it's a divine affection, it's divine love. Pag meron ka nun, mawawala yung inis. Pakinggan nyo, basahin nyo natin yung kung saan nandun yung inis. Sa isang talata ng 1 Corinthians chapter 13, verses 4 up to 8, it says, Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. charity suffereth long and is kind. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Charity envieth not. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Charity vaunteth not itself. Hindi mapagpalalo. Is not puffed up. Hindi nag-uugaling mahalay. Doth not believe itself unseemly. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Seeketh not her own. Hindi nayayamot. It is not easily provoked. Ayon. Pag ikaw ay may pag-ibig, if you have in your heart the charity or the love, the agape of the Bible, hindi po kayo agad mayayamot. You are not easily provoked. Hindi ka masyadong agad maiinis, kapatid. Totoo po ba yung meron daw espiritu ng pagkainis sa tao? Lahat po ng mga nararamdaman ng tao na emosyon, may mga particular spirits that are responsible for such an emotion. Halimbawa, yung pagka ikaw ay galit na galit, meron kang spirit of hate or hatred. Sometimes you feel fear. There is a spirit of fear in people. Meron pong ganon. Sinasabi nga po yan sa 1:7 of Timothy. Pakibasa, kapatid na Willie. Ikalawang Timoteo 1:7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. For God hath not given us the spirit of fear. Therefore, fear has its own spirit that dwells in a person. And to a Christian, according to Paul, God hath not given us the spirit of fear. Wala pong espiritu ng katakutan sa isang Kristiyano. Pwede ba pong isa? Sige po. Paano po ba yung tamang paggastos na naayon sa Biblia? Tamang paggastos? Opo. Yung paggastos ng pera. Ganito po yon. Sabi po, natatandaan nyo when Jesus Christ fed a number, some 12,000 people.
May pinakain siya, di ba? Ng tinapay. Tinapay, oh. Kung makikita nyo doon sa senaryo, after all have eaten and were satisfied, meron mga leftovers na natira, no? Oo, meron. Ang ginawa ni Kristo, pinadampot lahat yon. So that wala ikang masasayang, ang sabi niya. Pakibasa mo nga, Brother Willie. Sabi po sa aklat po ng Juan 6:12 hanggang 13. At nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Ayon. When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Nothing be lost. Therefore, yung bread, which is just made by Christ miraculously, Oo. na hindi naman po ito dumaan sa planting and harvesting and the grinding of the wheat and the baking of the bread. Oo. It is by miracle that he fed those 12,000 people. But after they were filled and have enough for each individual, Jesus told the apostles to gather those fragments that remain, that nothing be lost. Therefore, Jesus Christ himself, the Son of God, is teaching us a very good virtue in this particular scriptures na tayo wag magsasayang ng anumang bagay. Ay, Ayun. Ganun din naman po yung ating ganun din naman yung ating Tamang paggasta. tamang paraan ng paggamit ng ating resources na hindi tayo dapat magsayang. hindi po. O ayan ninilagro lang ni Jesus Christ yan, pero hindi niya gustong masayang. Kasi lalo na kung pinaghirapan mo. Ibig po sabihin nun, magagastos yung sa mga walang bagay na walang kabuluhan po, gano'n? Opo. Meron nga po akong babasahin na talata Kaya lang sumagot ko kayo Ito po, babasahin natin sa Isaiah. Ito po ang sinasabi sa Isaias 55:2. Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog, inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Ayun, bakit gugugulin mo yung salapi sa hindi pagkain? Sa inyong mga gawa na hindi nakakabusog, sabi niya. Bawal po talaga sayangin ang pera, kapatid. Opo. Salamat po! Maraming salamat po. Gusto ko lang po malaman kung di ba po pagdating po ng second coming ng Panginoong Jesucristo, kung katapusan na po ba agad ng sanlibutan? Hindi pa. Meron pang natitirang there is a remaining 1,000 years or the millennial rule of our Lord. It doesn't follow that on the coming of our Lord Jesus Christ, the earth will end already. After the resurrection, that is the first resurrection, another 1,000 years will pass before the total annihilation of mankind. Yun ang sinasabi sa Biblia. Yung kung sakali pong datnan tayo, yung hindi po makakita ang hindi pa tawag na yung mamamatay. Did you get the question, Brother Joseph? Yung daw po bang datnan hindi ba mamamatay, Brother Eli? Merong hindi mamamatay, meron namang mamamatay pa rin. Na yung mamamatay doon, they will be with the second resurrection. Meron pa kasing pangalawang pagkabuhay na maguli, kapatid. Ano po ba yung sinasabi sa Efeso yung magagalit na hindi magkakasala? Pakibasa, pakilagay sa screen. Efeso 4:26. Ito po sinasabi, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Tinan mo, kapatid, si Kristo nagalit din Diba? Si Pablo nagalit din. Si Pedro nagalit din.
Kaya dapat, ang tao kasi kasabahagi na ng ating pagkatao. It's a part of our emotion to feel angry, yung magalit tayo. Pero merong galit na hindi ka magkakasala. Huwag ang wika lumubog ang araw sa iyong galit. Yung sinasabi nilang didilim ang isip mo, Minsan pumapatay na yung galit, minsan nananakit na. Huwag tao yung dapat ganun. Di baling tagagalit tayo, basta't huwag lang tayong mananakit, huwag lulubog ang araw. Ibig sabihin nun, huwag kang mawawalan ng katwiran. Ganon, kapatid. Okay. May follow-up po kayo? Hello? Mahina Nga siya. po, ang dito naman sa kanya, sa iwasan daw yung pagkagalit. Kaya tinanong ko kung paano yung magagalit na hindi magkakasala. Dahil sinabi rin po na... Saan yung iwasan ng pagkagalit, sabi mo, kapatid? Dito po sa 31, dito po sa 4. Magpakibasa, kapatid na Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at pangilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Ayan, di ibig sabihin lang yan, dalawang bagay yan. Isang pagkagalit na utos. Magalit kayo, huwag kayong magkasala, sabi. Ngayon, meron naman isang pagkagalit na ayaw. Ang sabi, maalis nawa sa inyo. May ibig sabihin, may galit na utos ang Diyos at may galit namang ayaw ng Diyos makita sa Kristiyano. Diba? Ngayon, tanong natin sa Biblia, ano ba yung galit na gusto ng Diyos maramdaman natin sa ating puso, Na itong galit na ito, hindi ka naman magkakasala pagka nagalit ka, Eto, pakinggan mo sa 12:9 ng Roma. Ito po nakasulat. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayun, yun ang pagkagalit na hindi ka magkakasala. Kung ang napopuot ka, yung masama, yung evil. Hindi ka sa tao nagagalit, kundi dun sa masama. Yun ang dapat kagalitan. Ngayon, yun namang galit na ayaw ng Diyos at gusto ng Diyos maalis nawa sa gitna nyo, yung galit mo sa kapwa mo tao. Sapagkat ang galit ng tao sa kapwa ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos yan. Pakinggan mo sa Santiago 1:20. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ayun, ang galit ng tao, wika, ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya, bawal magalit sa tao. Diba? Pero utos magalit sa masama. Yan. Ano po yung huwag lumubog ang araw? Paano po yung pagkagalit na may paglubog ang araw? Kasi merong tao nga nagagalit, nilulubugan ng araw, ang ibig sabihin nagdidilim na isip. Ang araw kasi katwiran yan eh. Pakinggan mo sa isang talata ng Malakias 4:2. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran. Yung katwiran ang ibig sabihin. Pag mo lulubog sa buhay mo yung araw ng katwiran. Kasi pag lumubog yun, magkakasala ka. Maraming salamat. Salamat po. Bakit daw po, Brother Eli, itong mga manlolokong pastor sa ating panahon ay hindi hinuhuli nga naman ng gobyerno, Brother Eli? Hindi mo naman kayang patunayan ng loloko sila sa batas ng Pilipinas Wala naman kasing batas ng Pilipinas na nag-o-audit sa mga religious leaders, kapatid na Dani. Oo nga po, bakit hindi mo nga po pwedeng kaya wala? i-audit yan. Dahil meron nga silang protection dyan. The clause in the Constitution about the separation of the church and the state. The state cannot interfere with the church, But the church sometimes interferes with the state. Oo po naman. Hindi ba? Kaya, hindi mo pwedeng atangan ng panluloko yung mga mangangaral sa ating panahon kasi walang walang transparency yan. They accumulate wealth for themselves at the detriment of other people, at the expense of other people, but you cannot charge them in court because you do not have evidences to show.
Why? Because according to the Constitution, the enjoyment of religious freedom must forever be allowed. And that is one of the religious freedom, to extort money from their members without being audited. Ba? Di ba ganon? Oo nga po. Mr. Tapia. Sige po, thank you po. Ganun lang po. Salamat. Pero kayo ba, papayag kayo na kayo niloloko ng mga pastor na ito? Hindi po. Kaya hindi po nagpapaloko sa kanila. Kaya gabi-gabi po lang nakikinig po ako sa inyo kasi maganda po ang mga aral po ninyo. Yeah. Salamat po, Mr. Tapia. Sana makinig po kayong patuloy. Thank you po. Mr. Soriano and Yes, Mr. good Panel, evening, no? good evening. Ang gusto ko lang bigyan ng konting diin ninyo, no, yung kasi sinasabi natin na ang mga authors ng Bible kagaya nila Moses, sabi nila spirit guided, ano? Ngayon, ang kine-question ko, saan nanggaling yung authority nung Septuagint na nag-compile ng Bible out of the thousands of scroll? Ito yung tinatawag na ito yung mga spirit guided na mga scrolls. At bakit hindi isinama yung author rin sila Moses, kaya no Books of Jubilee, the story of Adam and Eve 1 and 2, and other books na si Moses rin nagsulat, pero sinet aside in favor of the books that are present now in the Hindi Bible. totoo yan, kapatid. Yan sinasabi mo, nabasa mo, na impormasyong nakarating sa'yo, na mayroon pang ibang sinulat si Moses, hindi lang nila isinama, di ba? Yung sa Septuagint. Yes. No? That's not true. That is not supported by convincing proof. And it is not scientific to believe on those hearsays that there are other books written by Moses and the apostles, etc. Yan ay hindi totoo. Alam mo kung bakit kasi? Ikaw mismo, by your own investigative effort, you can see, you yourself can compile books which can be called inspired. Ganito yon, kapatid, no? Sige po. In reading the book of Matthew, you will not reach the second chapter of Matthew. You will encounter a prophecy by the declaration of Matthew in 1:18 up to 20 of the book of Matthew, according to the birth of our Lord Jesus Christ. And according to Matthew, this is a prophecy fulfilled, that a virgin shall give birth to a son. If you are going to look from the scriptures, the Old Testament scriptures, you will see that the prophet being mentioned by Matthew is the prophet Isaiah. That is 7:14 of Isaiah. It reads that a virgin shall give birth, and that is a sign that will be given by the Lord. Yun. Ngayon, thereby, kung ang ibig ko sabihin yan, what I mean to say is this: the book of Matthew sanctions the book of Isaiah. Sinasanction ni Matthew yung book ni Isaiah. Therefore, meron ka na ngayon dalawang book na masasabi nating inspired. As you continue reading the book of Matthew, you will find Matthew mentioning another book, and that is the book of Jeremiah. And as you go on, you will encounter the words of our Lord Jesus Christ recorded by Matthew about Jonah, thereby sanctioning again another book of the Old Testament, that is the book of Jonah. If you are going to read the epistle of James, you will read in James about the story of Job, thereby proving that the book of Job is inspired also. Kaya if you are going to compile these books, which the Septuagint or the 70s have done, you have a compilation now of books that are harmoniously proving each other's worth. What do I mean by that? Even Jesus Christ, even the apostles, especially Paul, Matthew, even the evangelist Luke, are oftentimes mentioning scriptures from the Old Testament times. Thereby, you will now know that these authorities of faith, like the Lord Jesus Christ,
the apostles, the evangelists, have used these books. Pero nowhere in the New Testament books can you find the books of Adam and Eve 1 and 2 or the Epistle of Thomas or wala silang ginagamit na ganun. Because they are not used and they are not read by the authorities of the Old or the New Testament, I mean. Kaya ganun ang analysis doon, kapatid. Kasi if you don't mind, Mr. Soriano, no, yung kagaya ni Thomas, si Thomas mismo nakasama ni Christ. Compared to Luke, Mark, and John, hindi nila nakasama eh. So, kung bibigyan mo ng emphasis on someone who was with Christ, that Christ was. Nephew, but with acting only. Thomas was himself during the ministry to you, was not with Christ. Yes. But Luke was with the Apostle Paul. That's why he is also an authority. The writings of Paul in the book of Acts or in the writings of Luke in the Paul, kaya di discount the Old Testament. Ngayon yung sinasabi that Thomas have written, it's a farce. It's a hoax. It doesn't mean that because you are with Jesus, you will write. And you have to write. Dapat niyong malaman, kapatid. May mga kasama si Jesus, di marunong magsulat. Paano mo naman kung ikaw man si Jesus, pag susulatin mo ba, hindi naman nga marunong magsulat. They are unlearned men, sabi ng Biblia. Hindi sila nag-aral kailanman. Marami sa kanila. Mga mangingisda. Ba't mo pagsusulatin, di ba? Paghayumahin mo ng lambat, okay yun. Pero pagsulatin mo, hindi. At hindi naman kailangan, and there is no standard by which we will say, and we can claim that because they were with Jesus, they are obliged to write. No. Ang nagsulat lang, yung inutusan ni Kristong magsulat. And from the scriptures, we have learned na ang nagsulat, si Paul, si Matthew, si Mark, si John, dahil inutusan silang magsulat. At si Juan po ay nakasama ni Jesus. Sabi nyo kanina, hindi siya nakasama. Siya nga ay nakahilig sa dibdib ni Jesus nung kumakain ng hapunan eh. Di ba? Kaya siya nagsulat, inutusan siya ni Kristo. Gaya ni Paul, nagsulat siya dahil inutusan siya. Bakit hindi nagsulat si Tomas? Kasi hindi naman siya inutusan magsulat eh. Pakinggan niyo sa 14:37 ng 1 Corinthians. Ito po ang sinasabi. Kapatid na Willie. 1 Corinthians 14:37. 14:37 po ng 1 Corinthians, kung iniisip ninuman na si propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Tanyo, when they write, it is because the Lord have commanded them to write. Pero it doesn't mean that because they were with the Lord, they are going to write every one of them. Hindi po ganun, kapatid. Ito naman po, Brother Eli, na reklamo ng mga magsasaka na bumababa ang halaga ng palay sa South Cotabato dahil daw ito sa liberalisasyon ng rice trade at ang pagdami ng mga imported na bigas. Ano po masasabi niyo rito? Ano yan? Yung pong pagdami ng mga imported na bigas dito sa atin at dahil daw sa liberalisasyon ng rice trade kaya bumababa ang presyo ng palay sa South Cotabato. Alam mo kasi yung globalization ay hindi na siguro natin maiiwasan yan, kapatid na Jocelyn. No? Nung pumasok dito sa atin ang mga imported na nung maging liberalize yung pasok ng mga imported goods, bumaba ang halaga ng karne norte. Di ba? Dati, karne norte, ang mahal eh. Ngayon, baba na eh. Di ba? Ngayon, bumaba naman ang halaga ng palay. Kasi alam mo, may trick dyan, kapatid na Joseph. Ano po ang trick dyan? Hindi. Mababa halaga ng palay ngayon. Yung mga multinationals, yung malalaking mga kartel, no? Bibili nila ng bibili yung palay ngayon. Okay. Kapag wala ng palay ang magsasaka, didiktahan nila, itataas nila sa market. Yun. Dahil sila ang makikinabang ng doble-doble, kapatid na Joseph. Kaya the earth is an earth of the rich and the influential. Kawawa naman pala yung hindi rich. Oo. Because
if you cannot be rich, you cannot be rich. O, talaga. Opo. Di ba sabi sa cellphone? Cannot be rich. Cannot be rich. So, wala kang paraan para ikaw ay yumaman eh. Di ba? Kasi mahirap ka eh. Hindi ka yayaman eh. Nasa mayayaman na lahat ng control, kapatid na Josel. Totoo po yun. Sila na lang lagi ang magtanong ka ng pwesto sa magagandang pwesto ng mga commercial areas. Tinatanong mo pa lang, nakuha na pala ng malalaking mga kumpanya. Kaya ikaw mahirap. Talagang ganyan ka na lang, kabanda Josel. Diba? Kaya yung sinasabi dyan na, ano sabi nyo, yung reklamo ng mga magsasaka. yung bigas, yung magsasaka. Talagang magtiis na lang tayong mga magsasaka. Alam mo, Brother Joseph, nakikinikinita ko yung mga ginagawa ng ibang mga tao eh. No? Nasa Apokalipsis kasi yan eh. Ano po ang sinasabi? Yung sinasabi sa 13 ng Apokalipsis, hindi makakabili at hindi makakapagbili ang sino man na walang tanda ng hayop o ng bilang ng kanyang pangalan. Talaga may kumokontrol sa world economy. And that is the beast in the book of Revelation. Lahat ng kanyang kaalyado, yun ang nakikinabang dyan. Ayun. Brother Eli? Anong issue? Ito pong Memorandum Order number 77 ng Pangulo na yung pong paghawak sa mga pulisya ay bibigay na po sa mga mayor. Ano pong tingin niyo dito? Kasi labag daw ito sa batas, sabi naman ng mga mambabatas natin. Dapat daw kasi ang nag-handle nito, Napolcom, hindi ang mga metro mayors. Dahil gagamitin lang daw itong private army. Alam mo, sabi nga ni Senator Pimentel, Brother Joseph, wala namang direkto sa Memorandum Order 77 na nagdidirect na ang karapatan na ng paghawak at control ng mga pulis ay nasa solely nasa mayor na, kapatid na Joseph. Hindi? It may be catchy yung wordings na ginamit doon according to Senator Pimentel. Ibig sabihin nun, tricky yun, kapatid na Josel. Parang while pleasing the mayor, Malacanang may be pleasing the mayors in Metro Manila or giving them tawag kasi dyan ayokong sabihin yung tawag pero parang inaano yung mga Metro Manila mayors, binibigyan ng pabor, no, in a sense, no. Pero hindi naman yun namang words na ginagamit at intelligently constructed yung yung order dahil gaya nga ng sinabi ni Senador Drilon, nasa power pa rin ang Napolcom control ng pulis. At hindi naman ibinabawal na i-delegate ng Napolcom ang power na yan sa mga mayor. Therefore, parang yan, hindi isang fixed na bagay. It can be parang largahan, tapos isulong, tapos hilain uli. Depende sa gusto nila. Oo, maaaring ganun yan. Ngayon tayo, wala naman tayong dyan, kahit sino kumontrol ng police, because I have known sometime in the past na talagang ang mga police nasa control ng mayor, ng local officials of a municipality or a city, kapatid na Joseph. Kasi merong advantages dyan at ang advantages dyan ay madaling nako-coordinate ng mayor ang mga police in matters of local matters doon sa within the municipality or in the city. Sakop nila. Ngayon, meron naman disadvantages dyan, kapatid na Joseph. Kagaya po ng kasi kagaya mapopwede ang gamitin ng mayors yan for self-interest yung mga police, no? The police will not be held accountable dahil nagagamit sila ng mayor. They are answerable to the mayor. They are under the command of the mayor. Kaya lalabas kapatid na Joseph, lalakas si mayor. Pwedeng umabuso si mayor, pwedeng magtayo si mayor ng
ng private armies, no? At wala yung national control doon sa police. Kaya nga alam ko kaya nagkaroon ng PNP, yung Philippine National Police. Dati tawag diyan Integrated National Police, di ba? No? Kasi talaga meron talagang dapat na body, hindi mga isang tao ang kokontrol sa police. Ganun talaga. Mas advantageous 'yon sa palagay ko kaysa doon sa ang control nasa mayor. Kaya lang wala naman tayong magagawa dahil hindi naman tayo part ng gobyerno. Yun nga po. Pati na Diyos. Okay. Tanong natin si Sir Luz kay Brother Eli. Pyramids of Egypt po ito, Brother Eli. Meron bang isinasaad na mga ganyang impormasyon sa Biblia? Sa kagaya na sinasabi po ng balita natin? Spekulasyon lang naman ng tao yan na ang pyramids ay kinonstruct ng mga alien. Because they are amazed of the exactness of the measurement of the pyramids. Remember that the pyramids are exact to the centimeter, Sister Luz, Brother Joseph. And when I say exact to the centimeter, even modern construction techniques that are available in our times sometimes fails to be exact by the centimeter. Kaya ang kanilang paniwala, the pyramids were built by a very advanced civilization, and they suspect that they were built by aliens, no? Pero that's not true. Pero Brother Eli, sino ang pinakamalapit sa katotohanan na gumawa ng Pyramid of Egypt? Naniniwala ako na yung Pyramids of Egypt ay isa sa mga inalipin ni Paraon dyan ang bansa ng Israel, yung mga lingkod ng Diyos ng una. Para itayo yan, kapatid na Josel. Ang nagtatayo kasi sa Egypt ng mga structures ang mga Israelites, the people of God, yung inakay ni Moises paalis dyan, yan ang mga kanilang pinahirapan dyan. And it is contained in the scriptures na talagang the Israelites dwell in Egypt for 430 years. No? They were under bondage for 400 years. And so much can be done in a span of 400 years with this kind of people na mga Israelites na malalakas, with God's guidance, nagtatrabaho sila, ganun yun. Kaya ako naniniwala na isa sa mga naging mga instruments ng pagtatayo ng mga iba't ibang mga landmarks and structures in Egypt are the Israelites. Kapatid na Diyos. Tatanong ko lang po kung talagang hindi ka maliligtas kung hindi ka mabautismuhan. Sinabi po ni Kristo yun kung alam nyo yun, may mananagot kayo. Pagka po alam niyo ang katwiran at di nyo ginagawa, mananagot kayo. Utos nga po yung bautismo hindi ho ba ang sabi sa Biblia, magbautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Pag hindi mo po sinunod yun, utos yun, mahihirapan kang maligtas. Dahil ang nakasulat po sa 2:10 ng Santiago, ang gumaganap ang wika ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Yun po ang sabi ng Biblia. He who keeps the whole law and yet offended in one is, sabi rito, is guilty of all. Ang sabi, he who shall keep the whole law and yet offend in one, he is guilty of all. Yun po ang sinasabi ng kasulatan. Isa ho sa batas yan Pag hindi natin ginawa yan, hindi tayo maliligtas, kapatid. Paano po yung bautismo sa... Hello? Opo, nakikinig po kami. Paano po yung kung nabautismo na kayo sa Katoliko po? Hindi naman bautismo yun Alam niyo, ang baptism, baptizo, is immersion. Immersion with the rightful person officiating and with the rightful doctrine with it. Yun ang tunay na bautismo. Yung taong nagbobotismo may karapatan at yung aral na natutunan mo kasama ng bautismo ay tamang aral. Bautismo ka man ng bautismo wala namang karapatan yung nagbotismo, pinabayaran pa. That is invalid. Ang tawag dyan ni Attorney Rosal void ab initio. Di ba ganon, Attorney? Tama ho ba yan, Attorney? Right from the start. Alagang right from the start, from the very beginning, ibig sabihin nun, void ab initio.
void ab initio. Wa epek. Wa epek. Invalido. Wala ho. Walang kwenta. Eksakto. Zero. Bali nada. Que impertinente. Sa Ilocano, awanin. Napag-usapan kasi kanina sa Malacanang to na ang Pangulong Arroyo, mami naman, napaka-honest niya para sabihin na aktibo pa rin siya sa kanyang sexual life. Of course, with her husband, ang first gentleman. Dahil daw dito, hindi siya masyadong nape-pressure sa mga maraming problemang dala niya. Kaya hanggang ngayon baby face pa. Biblical po ba yung gano'n, Brother Eli? Hindi lang biblical, kundi it conforms with the ordinary promptings of man. A lady 54 years old, dapat talagang aktibo pa sa sex. Kahit menopause na po, menopause does not mean that the sexual urges of a person will come down, Brother Josel. Alam mo, yung 54, maano pa yan, bata pa yan. And there are two ways to analyze the person, the being of a person. You may be biologically old, but you are young, Brother Josel. You may be biologically young, but you are old. No? Merong ganun na halimbawa, 60 years old. Pero biologically, 40 years old lang siya. Merong ganong mga tao. Kasi may kasing process of aging, Brother Josel Ngayon, ang isa dyan, ang tawag din yung biological age mo, will it conform with your carnal, yung calendar age mo, no? Sometimes it doesn't. Maaaring ikaw 50, but biologically you are 40. Maaari naman ikaw 40, but biologically you are 50. Bakit ho nagkakaganon, Brother Eli? Because of, there are, every human being, bawat isang tao, meron tayong meron tayong kanya-kanyang bodily adaptability sa situations around us. Sometimes, a body is more fit in such a situation than another body. Ganyan yan. Not all people are alike in their bodily activities and constitution. Sometimes, a poison to a person may be, a food for a person may be poison to another person. A remedy for a disease or a particular sickness may be a poison to another person with the same sickness. Natatandaan ko minsan ay si Chris Aquino yata naisugod sa hospital dahil uminom siya ng analgesic. Meron yata siyang allergy sa aspirin, Brother Joseph. But aspirin sometimes is a remedy to so many ailments, Brother Joseph. It is beneficial to others while it may be poison to Chris Aquino. Ganun yan Kaya, ang masasabi ko, bata pa naman si Presidente at dapat naman talaga ganun. Pag sinabi niya, dininay niya yon, lalabas ipokrita siya pag dininay niya. Kaya okay lang yun, inamin niya. And ang ipinagpapasalamat natin dyan, active siya sa sexual life niya with the first gentleman. Okay. Ito naman ang isa, Brother Eli. Yung natagpo ang maraming kalansay na may saksak sa dibdib sa Peru. Ito daw po ay dahil nag-aalay sila ng kanilang buhay sa Diyos ng dagat. Kasi kasintanda na halos ng humanity yung mga maling pagkakilala na yan Actually, sa Egypt, where the Israelites dwell for 430 years, as recorded in Exodus chapter 12 verses 41 to 43, meron silang Diyos ng River Nile, meron silang Diyos ng underworld, meron silang Diyos ng dagat, marami silang Diyos Ngayon, yung practices na pag-aalay ng buhay dahil sa kanilang mga Diyos, hindi na bago yan sa kasaysayan ng mundo.
Sa Israel nga, inialay nila, yung mga anak pa nila, sinusunog nila para sa mga Diyos-Diyusan, no? Yan lahat mga abomination in the sight of the Lord. The jealous God of the Bible sees it as an abomination in His sight because according to Him, I am the Lord thy God, thou shalt not have any other gods before me. I am a jealous God. Thou shalt not kneel or pray or bow down to any images that man has made in the likeness of anything that is in the heaven above or the earth beneath or the waters beneath the earth according to the Bible. Kaya malaking kasalanan sa Diyos yung pag-aalay mo ng sarili mo sa ibang Diyos. Alam mo, Diyos lang ang talagang dapat nating sundin. Yung Diyos ng langit at ng lupa, yung gumawa ng lahat ng bagay. Yung mga Diyos na kinikilala niyang mga... Alam mo, dyan sa Peru, maraming mga false religions dyan. Marami diyang mga cults na talagang since the early centuries of the Christian era, meron na silang mga ganyang mga kung ano-anong mga kalukuhan. How about ito pong isang bagong planeta na nakita ng mga astronomers sa Estados Unidos, Brother Eli? Ito daw po ay bunga ng pagbabanggaan ng maraming mga asteroid at tinatawag nila itong ice planet. Speculation lang yan. But hindi totoo. Hindi ako naniniwala agad na yan dahil sa banggaan ng mga asteroids. Sinasabi sa Biblia kasi na nilikha ng Diyos yung mga nasa langit and the host of them, sinasabi. Hindi lang nakikita nga siguro yan because of the question of clarity. But after the launching of the Hubble Space Telescope, na sa space na siya talaga kumukuha ng pictures, no, Brother Joseph? Opo. From the Earth kasi, nagiging hindrance yung atmospheric conditions of the Earth para makita ng telescope yung talagang what's real there. Remember na some time ago, mga 50 or 30 years ago, a formation of clouds suspected by astronomers have revealed that it is not after the launching of this Hubble Space Telescope, it is not a formation of clouds, but these are clusters of galaxies themselves, proving proving further that the universe is a very vast creation, Brother Joseph. Ngayon, iyan daw nagtatago sa likod ng Pluto Maybe it cannot be seen from distance apart from the Earth because of the faint pictures that is being supplied by telescope based on the Earth. But with the Hubble Space Telescope operating outside the atmosphere of the Earth, wala na mga ganyang hindrances, saka nakita yan. Hindi naman katakatang makita yan dahil meron naman talagang hindi nakikita tao pa At marami pang hindi tayo nakikita. And we reserve the right to believe that because it is recorded in 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Brother Joseph. Okay. Tatanong ko lang pong kung anong bagay o anong palatandaan na malapit na maghukom yung Ama, yung Panginoon po natin. Maraming palatanda. Ngayon ka lang ba nakikinig, kapatid? Opo. Madalas kasi nating tinatalakay ang mga palatandaan na yan, ano? Mabuti lagay natin sa screen ang 24, 3 up to 8, and 21 and 22 of the book of Matthew. Ito po ang nakasulat sa talata po ng Biblia na atin pong babasahin. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan.
ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, tatapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Tatapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimulan ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman, at malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Tatapwat dahil sa mga hirang, ay paiikliin ang mga araw na yaon. Sa 29. Tatapwat, karak-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Tuloy. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasaalapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Ayan, ba't inalis sa screen? Matindi rin yung inyong technician. Binabasa pa, inalis na sa screen. Corrupt daw po yung computer. Ayun lang. Talagang yung graft and corruption kahit kailan, pati sa computer meron. Alam mo, Brother Danny, yan ang sinasabi, no? Yung mga palatandaan ng pagparito ni Kristo, una, yung sinabi niya sa 24:3, sa 4, magkakaroon ng lilitawang marami bula ang propeta. Natupad yan sa ating panahon, no? Opo, napakarami nila. Bula ang propeta. Tapos, sabi, magkakaroon ng kagutom, digma, mga aligaw-ngaw ng digmaan. Tapos, lilindol sa iba't ibang mga dako. Tapos, magpapasimula ang kahirapan. Ayan, nararanasan na lahat yan eh. Ang pinaka-highlight lang niyan, yung sinasabi kapatid na magkakaroon ng malaking kapighatian, na wala ka pang kapareho yan mula nung magkaroon ng mundo. Pagkatapos ng kapighatian na yan, makikita ngayon ang tanda ng Panginoon na mga lalaglagang bituin mula sa langit, magsisitaghoy ang mga angkan sa lupa, at makikita na ang anak ng tao, Panginoong Hesus, na bumababa mula sa langit. Yan ang mga events na mangyayari. Yun ang mga palatandaan, kapatid. Ayun lang po. Salamat! Magandang gabi po, Brad Ellie. Ano po, ganito po ang tanong ko. Sa tulad kong kabataan, paano ko po malalaman kung na tinatawag na ako ng Diyos? Ilang taong ka na ba, Iha? 18 po. Ha? 18 po. Hindi ka na kabataan. Tanda ka na. Ako, nung tawagin ako, 17 eh. 17 ako nung tawagin eh. Eksakto. Ikaw, 18 na. Ibig sabihin, matanda ka na ng isang taon sa akin. Paano mo nalalaman tinatawag ka ng Diyos? Nagkakaroon ka ng interest makinig ng aral. Kasi yung aral, ang palatandaan ng pagtawag ng Diyos, yung Ebanghelyo eh. Pakinggan mo ha, sa 2:14 ng ikalawang Tesalonica. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng aral ng Ebanghelyo, kapatid. Kaya, pagka nagkakaroon ka ng interest dun sa aral ng Ebanghelyo, ay ano yun? Yun ang palatandaang tinatawag ka ng Diyos. Nakuha mo? Opo. Salamat po. Meron pa po akong isang katanungan, Brad. Sige, ha. Kasi po, broken family kami. Oo. Tapos, nung napahiwalay ako sa nanay ko, yung nagalit po ako sa tatay ko, sinisisi ko po siya siya po yung dahilan kung ba't ako napahiwalay sa nanay ko. Pag naanib po ako dito,
paano ko po maalis yung galit sa puso ko? Maalis siya, alisin ng Diyos yan. Ang aral ang mag-aalis dyan, iha. Meron kami nga ritong kapatid meron siyang mortal na kaaway na gusto niyang patayin. Nung makapakinig siya, naalis yung kanyang nasang maghiganti. Alam mo nangyari, napakaganda. Yung gusto niyang patayin na tao, nung makapakinig siya sa akin, pinatawad niya, niyaya niya pa rito sa aming samahan. Ngayon, magkasama na sila. Kita mo? Maalis yan. Makapangyarihan ang salita ng Diyos para yan ay alisin. Salamat po. Salamat. Pagtawarin mo na tatay mo, tutal, kung di ka naman sa kanya, hindi ka rin lalabas sa mundo. Tatay mo naman yan. Good evening po, Brother Eli. Magandang gabi po. Tanong ko po, di po ba meron po tayong Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo? Ano po, tatanong ko lang po kung ano po yung specific po na gawain ng bawat isa. Meron po bang halimbawa, ito pong gawain na to? Sige, alam ko na iyo, alam ko na, huwag ka na maghalimbawa at baka mapaligaw pa tayo. Ang tanong mo very crystal clear. Ano ang specific na gawain ng bawat isa? Ang Ama is the life giver, no? The supplier, the provider. Yan, siya nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Nasa gawa yan, 17. Pakibasa muna. Talatang 24 ng Aklat po ng Gawa, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Siya nagbibigay sa lahat ng buhay, ng hininga, ng lahat ng mga bagay. Siya ang provider of everything for us to exist. It depends on Him. Ngayon, yan ang ano ng Ama. Yan ang pinaka-specific role ng Ama sa kanyang creation. Ngayon, yun namang anak, ano naman ang kanyang role na bilang tagapagligtas, ano? Ano ang kanyang gagampanan sa tao? Sa 3 naman ng Juan, nakasulat ang ganito sa 16 hanggang 17. Sapagkat gayon na lamang ang pagsintan ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ayon, maliwanag yun. God has not sent His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Yun. Kaya si Kristo naman ang gagawa ng kaligtasan sa mga taong nilikha ng Diyos na kanyang sinusustentuhan ang lahat ng pangangailangan. Si Kristo naman ang magliligtas. Ngayon, yun namang Espiritu Santo, sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo, pag sinusunod natin, siya naman ang ating comforter, siya rin ang ating katulong sa ating mga kahinaan. 8:26 ng Roma. Ito po ang mababasa po natin. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ayun. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Therefore, yung infirmities naman ng tao, yung kanyang mga incapacity to obey the law fully, yun ang ginagawa ng Espiritu Santo, tinutulungan tayo. Parang yung Espiritu Santo, parang tagapagpapatatag yan sa kahinaan ng ating mga pagkatao. Kumbaga, booster ng ating mga kahinaan. Ganun yan, kapatid.
Salamat po, Brother Eli. Salamat. God bless you. Sa mga viewers at mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat. Please like and share. At maraming salamat sa panunood.